Magandang araw mga kababayan, dating Yusek ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Arangke may matindi itong pasabog kung saan lantaran nitong sinabi sa publiko ang mangyayaring dayaan o manu sa COMELEC ngayong Mayo 2025 eleksyon at dito kasama ng dating Yusek si Ka Eric at eto sabay-sabay po natin panoorin ang kanilang mga pasabog. Sa darating na eleksyon ito. Bakit paliwanag mo, Yusek? Bakit? Ito na ang ukus-ukus nangyari na. Nagprinta sila ng manuta. Puting-tek, genuine at readable sa ECE, Electronic 6 million ballots. Iwan mo lang kung 6 million o mas malaki. Mas malaki pa yan. 6 million lang ang report. Pero alam ko, kasi bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Fair Elections. Tumulong po ako noong araw noong may dinadayak sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research kung paano ginagawa. Kaya alam ko ang mga kalukuhan dyan sa kumiling. Ngayon, umaandar na naman, magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-kumiling. Wait! Kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, unahan na dyan, kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kanyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman nila. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Kasi, pagdating sa counting, ang i-distribute yun na kasi pipilapan na nila yun. Nagtagang mo, Yusek Ben, halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema na may mga kulang na kandidato na dapat ihapon, sinatigil nila ang early printing. Ilan ang balota na inamin ng COMELEC? 6 million ballots. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per ballot. That's 132 million pesos. No, 132 million pesos na balota. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusek Ben. Paano kung 10 million ballots? Okay? At ito, tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong ipasok sa... Ika-count yun. Ika-count kasi senador. Ang resulta. Ang resulta. Party list. Pati bababa. Pati sa Davao election, pwede. Kasi kasama pati ang Davao eh. Basta lahat. Pati mayor. Lahat na naka-entry doon, magusto ng kumilig. Manalo. Ngayon ito ang problema. Kung susunugin nila in public ang 6 million ballots, parang nagsunog ka ng 132 million pesos. Ngayon, kung i-shred mo o ipapalamon mo sa machine, ngayon ito ang problema. Nasaan ito ngayon? Itong 6 million earlier printed na machine na mga balota. So machine readable. So may punto po si Yusek Ben Ranke dyan. Gagamitin nila. Kaya nga. Yusek Ben ito naman. Kaya nga nakita ninyo yung mga survey bayaran nila. Tumataas ang rating ng mga kandidato ni BBM. Bakit? May conditioning dan para itugma doon sa panalo nila sa daya. May possibility. Yun. Kaya nga hindi tayo maniniwala na tuwid ang eleksyon na ito. Tuwad. Isang tuwad. Focus, dagdag bawas para ma-elect. Kumilik ang tawag ko doon. I-elect ng kumilik yung mga kandidato ni BBM upang manindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyon ito kung haantong sila sa 2015. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon, ipahid nila sa mga Duterte. Pag may isyo, malaki, laban sa kanila, EJK Duterte, FSBP Sara, mga Pilipino, nabudol na tayo nung pinili natin at pinoto ang bangag na presidente na yan. Ngayon, huwag na kayong magpabudol, huwag na tayong magkos. Paalisin natin siya ngayon na! Marcos alis dyan! 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 Ikaw ang salot sa bayan! Ikaw ang problema sa
magnanakaw, sinungaling, diktador. Yun ang mga Marcos. Huwag na ninyong piliin. Huwag na ninyong pilitin na magpabango pa kayo dahil hindi na yan ma-rewrite ang history. Marcos, alis dyan! Ikaw na! Bakit tayo naririto bago magsimula ang rally nila sa kabila? Sapagkat mahalaga po na may palaganap sa buong daigdig at sa buong bansa na ang may pananagutan sa paglaga at paglubag ng korupsyon, pangdarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, at ang may pananagutan sa panunumbalik ng korupsyon, droga at kriminalidad ay si Bongbong Marcos, hindi si Sara Duterte. Ang may pananagutan kung bakit naging sindikato at pupus-pupus ang budget 2025 at pwedeng hindi na ito gamitin at ideklara ng Supreme Court na unconstitutional, ang may pananagutan si Marcos. Eh bakit hindi siya pinapanawagan na lumaya sa poder at patalsikin sa kanyang pagiging Pangulo sa inutil at manansaysay ang gobyernong kanyang pinamumunuan? Sino ba ang kumuha ng PhilHealth 60 billion pesos? Hindi ba sila Marcos at sila Ram Recto? At pinigilan ng Korte Suprema na magkaroon ng temporary restraining order at injunction, kaya hindi nila nakuha ang 26 or 29 billion na naiwan sa PhilHealth. Hindi ba yan ay pananagutan ng Pangulo ng Bansa? Eh bakit si Sara Duterte ang ipinapa-impeach at hindi si Marcos? Yan ang tanong ng mamamayan. Kung totoo na gusto natin pagbabago at matino na pamumuno sa pamahalaan, una sa lahat, tukuyin at tumpukin natin sino ang may pananagutan sa paglubha at paglala ng korupsyon. Si Bongbong Marcos! Si Bongbong Marcos. Sino ang may pananagutan sa pagkakaroon ng malaganap na kultura muli ng korupsyon at pandarambong? Si Bongbong Marcos! Sino ang may pananagutan sa panunumbalik ng droga, sindikato ng mga kriminal at ng ganon din ng mga oligarkong kahaman sa gobyerno ni Marcos? Si Bongbong Marcos! Sino po ang nagpasiro budget sa PhilHealth? Si Bongbong Marcos! Sino po ang may layunin na itinago ang pagbebenta ng gold reserve na 25 tons at nagkakalaga ng 129 billion pesos? Si Bongbong Marcos! Eh bakit si Sara Duterte po ang pinapa-impeach? Kalukuhan. My goodness, mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating ilinaw ang mga isyu na ito at bakit tayo nagsasalita dito, sapagkat hindi pwedeng tapunan, hindi pwedeng takpan ang katotohanan, sapagkat anong katotohanan, mga kababayan? Ang katotohanan, ang paniningil at pananagutan dapat nakasentro kay Marcos, sapagkat siya ang Pangulo ng Bansa. At malinaw po na ang malala at malaganap na korupsyon na ito ay pananagutan ni Marcos mismo. Siya ang pumirma sa lahat! Siya ang pananagutan! Kung inyong matatandaan mga kababayan, nitong mga nakaraang linggo lang po ay nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos Este, Bongbong Marcos ng mga bagong komisyoner. Bagong commissioner ng COMELEC, ipinakilala na. Formal nang inanunsyo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga bagong commissioner ng poll body na sina Attorney Maria Norina Tangaro Kasingal at Attorney Noli Pipo sa appointment letter na pirmado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman po sa negatibo tayo sa pagtalaga ng mga bagong komisyoner, pero mukhang tugma talaga sa mga nasabi ni dating Undersecretary Arangki. At ito, may nabasa po tayo mga kababayan na huwag na ninyong subukang dayain. Ang halalang 2025, masisira ang buhay nyo kung si Marcos Sr. na patalsik, ikaw pa isa ka lang bangag. Sa ngayon, ang maari lang po nating gawin ay ipagdasal at suportahan ang mga tumatakbo sa PDP laban ni dating Pangulong Duterte. Salamat po.